Amen. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya na talaga nagpapagal sa araw na ito para sumamba. Hallelujah. Ipahayag ang pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito ang ating pag-aaralan ng salita ng Diyos na ating pagsasalu-saluhan na may pinamagatang ano ang dala mo? No? Pag sinabi mong ano ang dala mo, kung may nagtanong sa'yo, ano ang dala mo? Lalo na sa atin, sa pagdulog natin sa Diyos, every time magdudulog tayo sa Diyos, every time dapat mayroon tayong dala ang regalo. No? Wala pong pinagkaiba sa pupuntahan nating birthday party yan, na kailangan meron tayong dalang regalo. Kasi kakain tayo no? Sa birthday party, hindi ka ba kakain? Di ba lahat tayo ay kakain? So dito sa pupunta natin sa bahay-sambahan ng Panginoon is kakain tayo ng salita ng Diyos. No? At ang pagsasalusaluhan natin ngayon ay ang Exodus chapter 23 verse 15. Sabi po doon, ang pista ng lebadura, tinapay na walang lebadura, ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang lebadura, gaya ng iniutos sa iyo sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat niyon ka umalis sa Ehipto. At walang lalapit sa harap ko na walang dala. Dito po ang nagsasalita ay si Yahweh, ang dakilang Diyos, no? Na lumikha ng langit at lupa. No? At ang sabi niya, magkakaroon kayo ng pista. Ito ay celebration ng pagkaalis nila sa Ehipto o yung pagkatanggal nila sa pagkakaalipin. No? Ngunit merong sinabi ang Diyos dito na kapag lumapit daw tayo sa Kanya, dapat meron tayong dala. No? Sabi diyan walang lalapit sa harap ko na walang dala. Ano naman ang madadala natin? No? Alam niyo, hindi kailangan ng Diyos sa mga material sapagkat ano ba iisipin, ano bang madadala natin para sa Panginoon? Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Sabi sa Awit 24, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan. Saan ka naman nakakita? Iniregalo mo o inandog mo sa Panginoon, kanya pala. At sa tao, kahit sa tao, tingnan natin. Nagpunta ka sa birthday party. No? Yung dala-dala mo, kanila pala. Anong isipin niya? Di ba? So, akin yan amin yan ba't ibibigay mo sa akin regalo? Di ba? Dito, ang sabi sa Awit 24, na ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan. Kahit doon sa New Testament sinabi, sapagkat sa kanya nila lang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at saka sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o sa mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. So ibig sabihin, lahat talaga is nilikha ng Diyos. Even yung hangin, no? Oxygen, not anything. Helium, lahat. Ibig sabihin, kahit yung hindi nakikita kanya. So ano pa ba maiisip natin na madadala natin sa Panginoon na hindi kanya? Wala. Lahat ng bagay kanya, kahit yung buhay natin, ay siya lang rin na may bigay niyan. So paano tayo dudulog sa Diyos kung wala tayong dala? Requirements pala ng Diyos walang haharap sa akin nang walang dala. Sabi niya doon. So, isipin natin maigi yun. Ang sabi sa 116 ng awit, ano ang aking babayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano nga ba? No? Mag-isip nga tayo. No? May sapat naman tayong pag-iisip. Hindi katulad ng mga bata na talagang bata pa yan Hindi pa sapat ang pag-iisip niyan. Hindi pa naman tama at mali. No? Tayo, alam na natin ang tama at mali. Ano ba ang ibabayad natin sa Panginoon? No? Kaya bang bayaran ng pera yan? No?
Kaya ba natin ng kung ano man yan, bayaran ng kung ano man? No, lahat ng bagay sa Panginoon yan. No? Ang sabi din doon, aking ihahandog sa iyo ang hain na pasasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Iyon ang ginawa ng may akda ng awit 116 na ihahandog niya sa Panginoon. Alin yun? Yung pasasalamat. So, i-specify natin kung ano ba talaga ang pasasalamat. Meron bang pasasalamat na nakasimangot? Wala. Meron ba nagpapasalamat na talagang hindi masaya? Kaya ka nagpapasalamat dahil masaya ka at nalulugod ka doon sa ginawa. O kahit na sa tao, di ba? Iyon yung pasasalamat na sinasabi, naggagaling sa puso. Amen? Sa Biblia, merong 5 tao, no? Na 5 lang muna, 5 lang, no? Ang babanggitin ko, na buong puso nagpasalamat sa Diyos. Unahin natin si Hana. No? Si Hana, na nanay ni Samuel, no? Si Hana ay isang asawa ni Elkanah. Sa unang Samuel chapter 1, mababasa niyo yan, asawa siya ni Elkanah at hindi siya nagkakaanak, no? So lagi siyang tinutudya ng mga tao, tapos dumulog siya sa Diyos, no? Dumulog siya sa Diyos na bigyan siya ng anak. Tapos nung binigyan siya ng anak, sabi niya, dahil sa batang ito, ako nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. So, meron siyang hiningi niya sa Diyos na bigyan siya ng anak at binigay niya sa Kanya si Samuel. Alam niyo ba nung nananalangin si Hana doon sa templo, sa loob ng templo, ay talagang halos mapagkamalang siyang lasing. At kinausap nga siya ni Eli, sabi niya, umuwi ka na at matulog, no? Sobra ka ng lasing. So naranasan niyo na ba yan? Nananalangin kayo na sa sobrang panalangin ninyo is parang hindi niyo na talaga alam ang inyong sinasabi at ginagawa, no? Hindi naman siya nagwawala, pero talagang umiiyak siya sa Panginoon, no? Dahil dun sa hinihingi niya sa Diyos. And then, ang sabi sa 28, kaya't aking pinagkakaloob naman sa Panginoon, habang siya'y nabubuhay, pinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya ay sumamba sa Panginoon doon. So, ibig sabihin, nung binigay sa kanya ng Diyos, yung bata na hinihingi niya for how many years na magkasama sila ni Elkanah, tapos nung binigay sa kanya ng Diyos is binalik niya sa Diyos ang pasasalamat sa pamamagitan ng paghahandog sa bata. Inihandog niya si Samuel, no? Siya na nga yung naging propeta Samuel, no? Inihandog niya si Samuel doon sa templo. So ibig sabihin dumadalaw-dalaw na lang siya doon sa templo, no? Hallelujah. So dito makikita natin isang bagay na hinihingi niya is tapos binigay ng Panginoon, and then paano siya nagpapasalamat is yung bagay na nagpapasaya sa kanya. You know, binigay niya rin sa Panginoon, binalik niya sa Panginoon. Naranasan mo na ba yan? Meron kang hinihingi sa Lord, tapos binigay ng Lord sa atin, and then, ang mahirap sa tao, mabilis makalimot, no? Hallelujah! Mabilis makalimot po yung mga tao, no? Unlike itong si Hana, is pagkatapos nung binigay ng Diyos sa kanya, is, binalik niya rin sa Panginoon. Maraming mga tao, Lord, sasabihin, Lord, ibigay mo lang sa akin to, Lord, no? Panginoon, magpapagamit ako sa iyo. Nung binigay na, nakalimutan na yung pinangako niya sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, no? Hallelujah. Ang pangalawa si David, si Haring David, na anak ni Jesse. Sa ikalawang Samuel chapter 6 verse 14 to 26, no? Pagkatapos ng tagumpay, no? Tagumpay doon sa laban, ang ginawa ni David at nagsayaw si David sa verse 14 ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon, at si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino. So ibig sabihin, pagkatapos nagkaroon ng katagumpay ni David, talagang buong buo yung kumbaga sobra-sobra lakas na yung kung ano yung lakas niya talagang binigay niya sa Panginoon, no? Na pagpupuri sa Panginoon. Nagsayaw pa siya, oh. Nagsayaw si David, no? Hallelujah. Ngayon makikita mo sa mga bahay-sambahan ni hindi man lamang makasayaw, no?
Sabi diyan, buong lakas. No? Hindi man lamang maitaas ang kamay, hindi man lamang makasigaw sa Panginoon, no? Sa Diyos. Hallelujah. Yan na ba yung buong lakas mo, yung ginawa mo kaninang pagsamba? Buong lakas mo na ba yan? Wow. Para namang na-stroke. Hallelujah. No? Sa verse 20 na magkagayo, bumalik si David upang basbasan ng kanyang sambayan. At si Mikal, na anak ni Saul, ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya'y nagubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod. Nagaya na nag-uubad, nakahiya-hiya ang isang walang kabuluhang tao. Sa paningin ng ordinaryong tao, no? Sa paningin ng taong hindi nananampalataya sa Diyos, ay kahiya-hiya ang ginawa ni David. No? Pero sa paningin ng Diyos, ito'y kalugod-lugod. Tandaan mo, kapatid, kung akala mo yung nagsisisigaw dyan sa church at nagpapasalamat sa Panginoon is kahiya-hiya sa iyo, sa Diyos hindi kahiya-hiya yan, kalugod-lugod yan. No? So wag mo ikahiya ang pagsamba, ang pagsigaw, pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hindi mas may sigaw. No? Hallelujah. Sigaw nyo nga, hallelujah. Amen, hallelujah. So sabi dito sa pangatlo ay si Maria. Ino ni Jesus, si Maria, no? So sa Lucas chapter 1 verse 46 to 47, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, no? At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So always remember, si Maria mismo, sinabi niya na hindi siya ang tagapagligtas. Hindi ka pwedeng manalangin kay Maria, ha? Sabi niya diyan, nagalak ng kanyang espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So ang Diyos ang tagapagligtas niya, no? So itong time na to, binigyan siya ng Panginoon ng anak, no? Si Jesus Christ, binigay sa kanya sa pamamagitan ng banal na espiritu na lumukob sa kanya, no? Kaya nga sabi ni Elizabeth, di ba, bukod siyang pinagpala. Hindi siya nagpapala, kundi bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat, no? So yung time na yan is kagampanan na para sa pagkasal. Kakasal na siya kay Joseph, no? So kung kakasal na siya kay Joseph, ang ano nito is dapat virgin ka. Sa Middle East, kapag ikakasal ka, kailangan virgin ka. Kasi bakit ka mo? Sisiyasatin ka muna ng mga saserdote. Yung mga babae, titingnan yan kung virgin pa yan, no? O hindi pa nagagalaw ng lalaki, no? Kasi ihaharap sa Diyos yan, dapat malinis. So yung time na yan, nabuntis siya. So paano papaliwanag niya dyan? Hindi niya alam ang papaliwanag niya, baka i-chismis siya, no? Kaya nung time na yan, nagpalinis siya at nalaman din ng mga lingkod sa templo na si Maria ay birhen, no? Hindi nagalaw ng lalaki. Kaya yun ang nangyari. Even though, no, hindi natin hindi lahat ng tao maniniwala, no? Kahit na ganon, is magkakaroon pa rin ng chismis doon. No? Pero yun, tinanggap ni Maria yun, no? Hallelujah, bilang pasasalamat sa Panginoon. Hindi yung nasabihan na born again to, ganito nahihiya ng sumamba o hindi na pag tinokso na is hindi nasasamba sa Diyos. Si Maria na ina ni Jesus ay hindi po siya nahiya, no? Bagkus dinakila niya ang Diyos. Ang sabi doon is dinakila niya ang Diyos na kanyang tagapagligtas, no? Hallelujah. Isang bagay na kahiya-hiya sa paningin ng tao is kalugod-lugod lagi sa Diyos, no? Itong bagay na yan na ginawa ng Diyos sa kanya, no? Kaya mapalad talaga si Maria, no? Ika-4 yung pinagaling na ketongin. Merong 10 ketongin na pinagalingan Diyos, no? And when time counts na magaling na sila, kasi pinapunta sila sa isang lugar para magpagalingin. And then nung magaling na sila, isa na lang yung lumapit, isa na lang yung bumalik, no? Isa na lang ang bumalik para magpasalamat. Ang sabi doon, at isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling. Nung gumaling, kapag nakita mo na ikaw ay maayos na, no? Pinatawad ka na ng Diyos, no? Sa mga kasalanan,
gumaling, bagbalik na at luwalhatiin ang Diyos na malakas na tinig, no? So ibig sabihin, nung magaling na siya, bumalik siya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, at niluwalhati niya ang Diyos. Malakas na tinig. Gano'ng kalakas ang tinig mo ba? No? Bakit mas malakas pa yung sigaw mo doon sa pagpapagalit mo sa mga anak mo kaysa sa pagsamba mo, pasasalamat sa Diyos? No? Dapat pala talagang ibigay natin yung the best natin para pagsamba sa Panginoon. Sabi diyan, niluwalhati niya ang Diyos ng malakas na tinig. No? Hindi yung nahihiyang tinig. No? Hallelujah. Sigaw nyo nga malakas na tinig. Hallelujah. Amen. Malakas na tinig na ba yan? Yung malakas na tinig. Amen. Hallelujah. So diyan sabi, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. And then, ito pa. At siya'y nagpatira pa. Alam niyo ba yung nagpatira pa? No? Makakala natin yung nagpatira pa ay lumuhod. Ang nagpatira pa ay dumapa. Dumapa. No? Hallelujah. Halos dumapa. Nakayaylay yung muka katawan doon sa lupa. No? Nagpatira pa siya. At itong pagpapatira pa is isasahin ng pagsamba. No? Pagsamba. Sabi diyan, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Kaninong paanan? Sa paanan ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus na nagpagaling sa kanya, binalikan niya ang Panginoong Hesus, nuwalhati niya ang Diyos, and then sumamba siya sa Panginoong Hesus sa paanan niya na nagpapasalamat sa kanya. No? At alam niyo, remember, Samaritano to. No? Ang mga Samaritano sa paningin ng mga Hudyo is marumi. No? Marumi sapagkat sila is nakipag-asawa sa ibang mga lahi. Kaya hindi nila tinatangkilik ang anumang bagay na galing sa Samaria. No? So, yun ang ng Ketongin. Pinagaling siya and then sumamba siya sa Panginoon. Pinakikita nyo, malakas na tinig. No? And then, talagang dumapa pa siya. Hindi naman siya dumapa sa tiles, hindi siya dumapa dyan sa carpet. Dumapa siya sa lupa. No? Hindi ka dadapa sa lupa, kapatid, carpet yung dadapaan mo. Hindi natin magawa, no? Nahihiya tayo, no? No? Hallelujah. Bakit? Hindi pa ba nagawa ng Diyos na pagalingin ka? Di ba't pinagaling ka na ng Diyos? So, dapat walatian ng Diyos. No? Paano mo na walatiin? No? Hallelujah. Magpasalamat ng buong puso. At ang panglima ay ang Panginoong Hesus. Alam niyo ba ang Panginoong Hesus ay Diyos? Even though siya ay Diyos, nagkatawang tao siya, nagpakababa, no? Mistulang alipin, no? So, hindi lang siya nagpunta dito sa mundo para mamatay para sa ating kaligtasan, sa kasalanan natin. Ang Panginoong Hesus, tandaan niyo po to, na nagpunta rito siya para maging isang napakagandang halimbawa. No? Ang mahirap kasi sa mga tao, kapag nagsasalita, nagsasabi, may sinasabing isang bagay, hindi naman nagagawa. Pero ang Panginoong Hesus, lahat ng sinabi niya ay ginagawa niya. No? Hallelujah. So, ibig sabihin, no? Kung ano man naman pananampalataya ng tao, is na binibigkas niya, sinasabi niya, dapat na gagawa niya rin. Si Jesus Christ is a good example, no? Na doer siya, okay? Tagagawa ng pananampalataya. Sabi doon sa John chapter 6 verse 11, sa Juan chapter 6 verse 11, bago niya pakainin ang 5,000, yung 5,000 lalaki lang, wala pa yung mga bata, at ang asawang babae. Lalaki pa lang po to. Ibig sabihin, binibilang ang lalaki yung mga lalaking may sapat na gulang na. No, bago pakainin niya, so aabot siguro niya mga 10, ganyan, no? 10,000 siguro to. No? So bago niya pakainin ng mga tao, no? Itinaas niya muna yung tinapay at pinagpasalamat. No? Hallelujah. Minsan tayo, parang ritual na lang. Ritual na lang sa atin yung pagkakain is magpapasalamat pero wala sa puso. No? Totoo yan. Kadalasan nga na nananalangin ngayon,
nagmamadali sa pananalangin. No? Hallelujah. Nasaan ka naman? Saan ka nakakita? Diyos mo, kausap mo. Tapos nagmamadali ka. Bakit? Luluwas ka? May lakad ka ba? Hello? Ay kung di pinahintulot ng Diyos ang lakad mo, may gagawin ka ba? Pero pag kumain, pagkatagal-tagal, no? Tandaan natin to, magpapasalamat tayo sa Diyos, hindi mo gagawin ritual na para kang, Lord, salamat dito sa pagkain na kakainin namin. Salamat po, Panginoon, tunay nga napakabuti nyo. So, in Jesus' name, amen. Hello? Ganyan mo ba kausapin ng Diyos? Pag nagpasalamat ka, mag-one-on-one ka sa Panginoon, kausapin mo na maayos ang Diyos. Pasalamatan mo. No? Ganyan yung ginawa ni Jesus Christ. And then, pinakain niya yung 5,000 tao. Lalaki pa lang yun. No? So, John 11:41, no? Bago niya pinagaling si Lazarus, anong ginawa niya? Pinagpasalamat niya muna. No? Sabi niya, salamat sa iyo, Ama, sapagkat itong bagay na ito ay upang luwalhatiin ka. No? So, every time na gagawa ang Diyos na kasi sabi sa diyan sa Ephesians chapter 4 verse 6, kung maalala ninyo, no, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition send your request to God, and the peace of God with thanksgiving, no, sabi nga nun, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Sabi doon, sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, bagkus hingin ninyo ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. No? Bigyan niyo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Iyan ang ginawa ni Jesus Christ. No? Di bakit? Umiiyak ang puso ni Jesus Christ. Bakit? Best friend niya yan. Sino? Si Lazarus, best friend niya yan. Every time na magawin siya dyan, yan yung nag-aasikaso sa kanya, sa Betanya. So, yan ang talagang marami ng pinagsamahan ng dalawang yan. No? Even si Mary and Martha, yung kapatid ni Lazarus. No? So, nung namatay ang kaibigan, is umiiyak siya. Pero bakit? Anong ginawa niya? Sinabi niya ba, Lord, pagalingin mo naman to. Lord, pagalingin mo naman to. Hindi, ipagpasalamat mo. No? Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, no? 5:18 ng Thessalonica, in every circumstances, give thanks to the Lord, for it is the will of God through Christ Jesus. No? Sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat sa Panginoon. Amen? Iyon ang ginawa ni Jesus Christ. So, napakagandang halimbawa pa rin talaga. Sa Lucas chapter 22, verse 17 to 19, bago siya uminom ng alak at bago siya yung alak po na to, hindi po to yung alak ng talagang nakalasing na may alcohol content, no? Ito po ay pure wine, na pure grapes. And again, before eating the bread at the Last Supper, no, nagpasalamat pa rin siya, no? So ito, alam niyo ang gagawin kay Jesus Christ, ito yung Last Supper. So ikaw, nakakita ka na ba ng yung alam niyo ba yung mga convicted na mga preso? Yung mga convicted na preso during the time na mayroon pang death penalty, binibigyan niya ng Last Supper. No? So yun sa Last Supper, yung huling hapunan, last meal, yung sinatawag nila last meal. So pwede silang umorder kahit na anong orderin nila, no? Kung ano-ano na gusto nilang kainin. So yung time na yan, halos naman hindi rin naman nila nai-enjoy yung kinakain nila. Hindi nila nai-enjoy yung kinakain nila. Bakit? No? Alam mo, kapag nai-enjoy mo ang kinakain mo, dapat pinagpapasalamat mo. No? Di ba? Ano mang bagay na nai-enjoy natin is talagang nagpapasalamat tayo. Uy, thank you Di ba? So, dito, si Jesus Christ is about to be hung on the cross. No? Malapit nang ipagkanulo ang Panginoong Jesus ni Judas at ipapako siya sa krus. Alam niya to, Diyos siya. Pero, he always have a thankful heart. Even dun sa pagkain. Saan ka nakakita? Kakain ka na lang, hindi ka ba iyak, mamamatay ka na eh. Diba? So si Jesus Christ,
yung time na yan talaga nagpapasalamat pa rin siya sa Ama doon sa ginawa ng Diyos, ng Ama sa kanyang buhay. Doon sa, so he set a good example, no? Napakagandang halimbawa ang ginawa ng Panginoong Hesus na anuman ang circumstances mo sa buhay, no? Magpapasalamat tayo sa Diyos. Yun yung madadala natin sa Diyos, yung thankful heart tayo, no? Sa Mateo chapter 2, tingnan natin yung Mateo chapter 2, no? Ito yung inanuhin natin, ano? So nakita natin may yung mga taong nagpapasalamat sila ng buong puso, no? Sa Mateo chapter 2, makikita mo rin naman yung mga tao na mayroong pagpapasalamat ng buong puso, no? At may dala sila, physical na dala doon kay Jesus Christ. Ang sabi doon, at nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Ito po yung tinutukoy ko po dito ay ito pong mga magi, no? Sabi ng iba is 3 hari, hindi po sila hari, hindi po sila 3. Marami po sila, no? Wise men sa English. So nung nalaman nila ang hula tungkol doon sa pagdating ng Mesiyas, ay nakita rin nila yung bituin na nakaano doon sa hula. Nakita nila yung bituin. At sinundan nila yung bituin para makita yung Mesiyas, yung tagapagligtas na isinilang. No, alam nila yan, mga hula, kasi wise men yan. Mga ibig sabihin, no, alam nila yung kasulatan. And then, pagdating nila doon, nagsipasok sila sa bahay. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 2 verse 11. Hindi po sila pumasok doon sila pumasok doon sa sabsaban. Pumasok po sila doon saan? Sa bahay. Kahit saang aklat ng Biblia, anumang version yan, makikita nyo, basahin nyo, hindi po sila sa sabsaban nagpunta. Bakit po? Nung makita po kasi nila yung bituin, tapos nag-travel na po sila, galing po sila sa silangan, sa dulong silangan, papunta doon kay Jesus Christ, no? Sa gitnang silangan naman, no? So wala pang mga sasakyan yan na mabibilis, no? So meron siguro nag-travel sila by ship, and then by land, by ship, by land, ganyan ang nangyari diyan. So matagal sila naglakbay, no? Bakit? It took them 2 years, no? 2 taong gulang na yung bata na nakita nila. Bakit po nalaman mo na 2 taong gulang na yung bata? Kasi ang ginawa ng mga magi, pag binasa niyo yung chapter 2 ng Mateo, nagpunta po na sila doon kay Herodes. Pagdating nila kay Herodes, sinabi nila na ganito, pinanganak ngayon ng hari ng Hudyo, no? So yung hari ng Hudyo, yung tagapagligtas, nakasulat kasi yan. And then, pagkaalis ng mga magi o ng mga wise men, is ginawa ni Herodes, nung hindi nagbalik sa kanyang mga wise men, ang ginawa niya is pinapatay niya yung mga bata mula pagkasilang hanggang 2 taong gulang. Kasi iyon ang estimated na gulang ng bata, no, na isinilang na sinabi ng mga maglalakbay, mago na pupunta doon. So, yun, that is estimated 2 years. And then, pagdating nila doon, nagpunta, di ba, yung naglakbay yung mga magi, yung mga wise men. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila si Jesus Christ, no? Nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. So, ibig sabihin nito, hindi sinabi diyan na kinakarga-karga. So, ibig sabihin, maaaring katabi, maaaring naglalaro si Jesus Christ dahil 2 years old lang siya, 1 to 2 years old lang siya, no? Excuse me po. Now, sabi doon, kasama niya si Mary. And then, ang ginawa nila, nagpatayra pa sila, no? At nagsisamba sa kanya. Always remember, hanggang ngayon, nagkakaroon ng debate sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Itong mga tinuturing ninyong hari, o mga magi o wise men, no? At nasa tamang edad, may tamang pag-iisip, at mga matalino pa sa inyo, matalino pa sa atin, no? Si Jesus Christ, bata pa lamang, sinasamba na nila, no?
So, wag nyo nang pagdebatehan kung si Jesus Christ o tao o Diyos. Siya po ay 100% tao at 100% po siyang Diyos. Anak po siya ng Diyos. No? So, bakit? Iyan po ay isang sign na ginawa ng mga nagpuntang ito na pagkita nila kay Jesus Christ, even though bata pa siya, isinamba na siya. No? Nagtatari pa sila at sinamba. At binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at tinandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Sa haba-haba ng paglalakbay, no, ng mga ito, meron pa rin silang dala na mahalaga na regalo para sa Panginoong Hesus. No, lagi natin tandaan, kung hinahanap natin ang Panginoong Hesus, kung masumpungan mo na ang Panginoong Hesus, kailangan meron kang dala. Tanungin mo nga yung katabi mo kung anong bandala mo sa Panginoong Hesus. Wala? So, kailangan meron tayong dala, no? Hallelujah. And then, sabi din sa Kawikaan chapter 3 verse 9, pararangan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Hindi natin sinasabi na lahat ng ari-arian mo ibigay mo sa Panginoon. Ibig sabihin lamang dito is kailangan maluwalhati ang Diyos dyan sa mga tinatanggap mo o meron kang mga bagay na pinagpapala ka ng Diyos. Maibalik natin sa Panginoon yan. Hindi yung minsan nagkakaroon pa ng debate ukol sa ikapo, ukol sa mga bagay na ibibigay sa Panginoon. Ang iba nga nag-iisip, akala nila sa pastor na pupunta. Hello? Kung sa pastor na pupunta yan, mayaman ako. Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil alam ko ang Panginoon ang kumikilos sa buhay ko at siya nagpo-provide para sa akin. So, ibig sabihin, pag nagpunta ka, lumapit ka, hinanap mo ang Diyos, ibalik mo yung pasasalamat mo sa pamamagitan din ng pagbibigay. Ang sabi din sa Exodus chapter 23 verse 19, ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupa ay yung ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. So, ibig sabihin, yung first fruit, yung unang pagpapala pa lang ng Diyos ay ibig sabihin, unahin mo ang Diyos sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin. Minsan nalulungkot ako kung bakit sa dami nyo dyan, sa dami natin na nagpupunta sa church, is hindi man lamang maiabot sa doon sa offering yung para sa Panginoon. No? Pastor, di ba akala ko ang Diyos may-ari na lahat ito? Bakit kailangan pa ng pera? No? Hello? Yung mga inuupahan nyo, binibili po yan. No? Yan pong speaker, yung pong mga mic, binibili po yan. No? Hindi po namin hinihingi yan. Yan po ay binibili. So dapat meron tayong bahagi dyan sa mga bagay na yan. Bakit po? Kumakain tayo dito sa salita ng Diyos, dito sa kanyang bahay-sambahan. Saan ka naman nakakita? No, nagpunta ng restaurant. Pagkatapos mo na sa restaurant, kumain ka na napakarami at nabusog ka, nasiyahan ka. Pagkatapos nun ay lumayas ka at hindi nagbabayad. No? Ito naman kinakain natin salita ng Diyos para sa ating ikabubuti, no? Para sa ating kalalago sa pananampalataya, para sa kalakasan ng ating espiritu, no? Marapat lamang na ibalik natin sa Diyos at parangalan natin siya sa pamamagitan ng mga tinatangkilik natin. Sa English, honor God with our riches, with your riches, no? So, yun ang kailangan. Dapat maruto tayo magpasalamat sa pamamagitan ng gawa. Sa 2 Korinto, chapter 9, verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. No, always remember, kapag binigay mo yan, binalik mo yan, dinala mo yan sa Panginoon, no, kailangan huwag masama ang loob mo. Huwag yung parang nakasimangot ka, naku, may bibilin pa nga pala ako dito ay. Naku, nakalaan nga pala ito dun sa ano ko ay. No, hello. Kung ano man ang ibalik mo sa Panginoon, no, kayang-kayang ibalik ng Diyos niyan. Diba sa Luke chapter 6:48 na ibigay mo sa give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liglig at tumaapaw ang ibabalik ng Diyos sa atin. Kung hindi mabigat ang ating loob sa ating pagbabalik sa Diyos. No? Kung tayo ay masaya sa pagbibigay sa Diyos. Masaya ka ba sa pagbibigay sa Diyos?
Tanungin mo nga yung katabi mo, masaya ka ba sa pagbibigay sa Diyos? Amen. Hallelujah. Ibabalik ng Diyos sa atin yan. Sa 1 Corinthians 15:58, ito pa yung ang mga ginagawa para maibalik sa Diyos yung pasasalamat. Ano? Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag kayong makikilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Sa isang salin, ang sabi diyan, ang lahat ng inyong mga ginagawa para sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. So ibig sabihin, no, yung kung meron naman tayong lakas sa ating katawan, hindi naman mahina ang ating katawan, so ibig sabihin, mag-distribute naman tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi yung darating lang tayo sa church, no, uupo, makikinig, kahit dyan lang kayo sa tabi-tabi, is hindi nyo pa makuha, no? Minsan, talagang kailangan ibalik na natin sa Panginoon yung lakas natin, ayaw pa natin. No? Hello, iniloob ng Diyos na tayo'y malalakas pa. So, yung lakas natin, ibalik natin sa Panginoon sa pamamagitan ng maraming gawain diyan. No? Maaari kang tumugtog sa Panginoon, maaari kang kumanta sa Panginoon, maaari kang mag-ayos ng mga bangko diyan, maglimis ng church. Hallelujah. And then, sumama doon sa paghayo, sa pamimigay ng tracts. Ang ginagawa mo lamang, hindi, wala, nandiyan ka lang. Pupunta sa church, wala lang. Pagkatapos ng church, wala uli. So, yung ba ang paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos? Hindi po dapat ganoon. Kung tayo'y malakas pa, ibalik natin sa Diyos yung lakas natin. Sapagkat sa Diyos lamang nanggagaling yan. Amen? Amen. Ang tanong ko ngayon, ikaw, ano ang may babalik mo sa Diyos? Ano ang may babalik mo sa Panginoon? No? Meron kang lakas, balik mo sa Panginoon. No? Meron ka bang tinatangkilik? No? May mga ka ba? May mga yaman ka ba? Ibalik mo sa Panginoon yan. Babalik din naman ng Diyos sa iyan eh. No? Isipin mo, kapatid, ngayon, kung ano ang dapat mong ibalik sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at kumikit. Hallelujah. Sa pagpikit mo, kapatid, isipin mong maigi kung ano ang bagay na kaya mong ibalik sa Panginoon. Naghihintay ang Diyos sa ating tugon dito sa panawagan niya. Ito ay isang panawagan ng Diyos na kung ano ang may babalik natin sa Diyos. Ikaw ba'y malakas? Maglingkod ka sa Diyos. Ikaw ba'y marunong mawit? Umawit ka sa Diyos ng buong puso. Ikaw ba'y hindi naman nahihirapan? Ibalik mo sa Diyos lahat yan. Kayang ibalik ng Diyos, ano man ibalik mo sa Panginoon, ibigay mo sa Diyos. No? Pagkatiwala mo sa Diyos, sapagkat lahat ng lumalapit sa Diyos dapat may dala. Ano ba ang dala mo ngayon sa Diyos? Tanungin mo sarili mo, kapatid, ano ba yung dala mo sa Panginoon ngayon? Yung puso mo bang naghihimagsik? Yung puso mo bang nagpunta ka lang dyan dahil naimbitahan? Ito na yung tamang panahon. Ito na yung tamang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Especially sa ganitong pagkakataon na mayroong pandemic. Kailangan nating lumapit sa Diyos. At paglapit natin sa Diyos, anong may bibigay mo sa Diyos? No? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita nyo na aming napakinggan. Na Panginoon, kung kami sasabay, babalik namin ito ng buong galak. Kung kami may pupunta sa iyong harapan, kami may dala-dala o dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, at minulat mo ang aming mga mata. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat karapat dapat ka po talaga sa aming pagsambang tunay yung buong puso, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa kabutihan mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya nakakarinig ng iyong salita na ito,
ay tumugon ayon sa iyong panawagan, Panginoon, na kung kami lalapit sa iyo, kailangan mayroon kaming dala, Panginoon Diyos. Meron kaming dalang regalo sa iyo, Panginoon. Panginoon, itong buhay ko, tinatalaga ko sa iyo. Hallelujah. Ang aking lakas, tinatalaga ko sa iyo, binibigay ko sa iyo. Yung aking mga tinatangkilik, binibigay ko sa iyo. Ang mga anak ko, pinatangkilik ko, binihandog ko rin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo lahat yan, Panginoon, para sa kalwalhatian mo lamang, dakilang Diyos. Wala po akong maisip, Panginoon, na may balik sa iyo. Hallelujah. Para malugod ka, Panginoon Diyos. Kundi ang aking puso na mapagpasalamat sa lahat ng iyong ginagawa, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyong habag, sa pag-ibig ninyo sa amin, sa patuloy niyong pakikipag-usap sa amin, Ama naming nasa langit. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat nariyan po kayo at sinamahan niyo po kami. Ito po ang dalangin pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.